Good afternoon po sa bawat isa. This afternoon ay tayo ay magkakaroon ng break doon sa series ko patungkol dito sa James. At ngayon ay medyo nag-konting recycle lang ako ng lumang sermon. So, buksan natin ang ating mga Biblia dito sa Galatians chapter 2, verses 11 to 14. So, Galatians chapter 2, verses 11 to 14. Ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face, because he stood condemned. For before certain men came from James, he was eating with the Gentiles. But when they came, he drew back and separated himself, fearing the circumcision party. And the rest of the Jews acted hypocritically along with him, so that even Barnabas was led astray by their hypocrisy. But when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel, I said to Cephas before them all, if you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews? So let us pray. Pagkatiwala natin sa Panginoon yung kanyang salita. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay humihiling ng inyong pagpapala sa pag-contemplate namin sa inyong mga salita. We ask for your Holy Spirit na mag-illumin po sa amin so that we may understand yung lalim, yung lawak at yung taas ng inyong mga salita. At ito po ay magbigay sa amin ng edification and encouragement para ipagpatuloy ang aming paglakad bilang mga anak po ninyo sa inyong biyaya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, yung iglesia dito sa Galatians, o yung mga iglesia dito sa Galatians ay ito ay binubuo ng mga Hudyo at ng mga Hintil na mga nananampalataya din sa Panginoong Hesukristo. Ang layunin ni Paul sa kanyang pagsulat sa kanila ay upang pagtibayin yung kanilang pananampalataya, lalo na doon sa doktrina ng pagpapawalang sala or justification sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, hiwalay doon sa mga gawa ng kautusan ni Moses. Dito sa Galatia, o yung mga churches dito, nung una ay, nung hindi pa sila pinapasok dito mga false teachers na to, ay maayos naman yung kanilang paglakad doon sa ebanghelyo. They understand the gospel clearly. Ngunit dito nga ay pinasok sila ng mga false teachers. Kung saan ay tatawagin nating mga Judaizers. Sila ay mga legalistang Hudyo na iginigiit na ang mga Kristiyano ay dapat silang tumalima doon sa kautusan ni Moses. Particular nga dito yung circumcision o pagtutuli. Sinasabi nila na ang paraan upang sila ay ma-justify o ariing ganap ay tanggapin ang biyaya ng Diyos plus sumunod sa kautusan ni Moses. Sa madaling sabi, itong mga Judaizers na to ay nagtuturo na upang ikaw ay maging ganap na Kristiyano, upang ikaw ay maging ganap na mananampalataya ni Kristo o ligtas, kailangan mo munang maging Hudyo bago maging ganap ang iyong kaligtasan. Dito nga, sabi ko nga, maayos naman nung una ang kanilang paglakad sa Ebanghelyo. Ngunit dito, sinabi ni Paul sa chapter 1, verses 6 to 7, sabi niya, I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Kayo ay lumilingon o kayo ay naniniwala doon sa ibang ebanghelyo. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. Kaya dito, nung malaman ni Pablo na ang ganitong maling katuruan ay naipapangaral sa mga iglesia dito sa Galatia, sumulat siya sa kanila upang bigyang diin
ang kanilang kalayaan ay kay Kristo at labanan ang maling katuruan na itinuturo o itinataguyod ditong mga Judaizers na ito. Makikita natin yan sa iba't ibang portion ng aklat na ito. Dito sa chapter 2, verse 16, ang sabi dito, "Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ." Dito rin sa Galatians chapter 3, verse 11, ang sabi din dito, "Now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith." And even in Galatians chapter 1 or chapter 5, verses 1 to 2, ang sabi, "For freedom Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Look, I, Paul, say to you that if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you." So paulit-ulit sinasabi ni Apostle Paul na yung law, hindi ka maliligtas dito. But by faith alone, in Christ alone. Ang paglalarawan ni Philip Graham Ryken sa kanila, sila ay mga recovering Pharisees. Ang ibig sabihin, yung mga mananampalataya dito, nung una, ay sila ay umaasa doon sa kanilang mga gawa, doon sa kanilang pagsunod sa kautusan para sa kaligtasan. Iniisip nila noon na ang gagawin ng Diyos para sa kanila ay nakasalalay sa kanilang sariling pagsusumikap. Hindi nila nauunawaan noon yung kaligtasan ay ganap, na biyaya at walang bayad na kaloob ng Diyos. Ngunit nang maipahayag sa kanila ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus, sila ay napalaya mula sa maling pananaw na iyon at naniwala na ang kaligtasan ay matatagpuan kay Kristo lamang. Ngunit ito ang problema. Mahirap nilang iwanan ang kanilang pagiging legalista. Bagaman tinanggap na nila ang biyaya ng Diyos bilang libreng kaloob, patuloy pa rin silang nagdadagdag dito. Sila ay naniniwala na mahal sila ng Diyos, ngunit sila ay naghihinala na ang pag-ibig ng Diyos ay conditional. Na ito ay nakabase sa kung ano ang ginagawa nila bilang isang Kristiyano. Hindi ba ganyan din marahil tayo minsan? Hindi ako pinagpala ng Diyos ngayon dahil nagawa ko to, dahil nagawa ko yan. At iniisip natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay conditional. Parang ganun din dito. Sa mga Kristiyano dito na mga dating Hudyo o mga dating legalista. Well, ito ang dinidepensahan ni Pablo sa aklat na ito. Ang pagiging malaya ng isang Kristiyano sa pamamagitan ng biyaya ng Ebanghelyo ni Kristo. Yung pagiging malaya ng isang Kristiyano sa pamamagitan ng biyaya ng Ebanghelyo ni Kristo. Well, dito sa binasa nating passage, ang konteksto nito, si Pablo ay nagpapatuloy lamang doon sa kanyang sinimulan na makikita natin sa Galatians 1 verse 13. Kung saan dito ay pinapatunayan niya yung authenticity ng kanyang, o pinapatunayan niya yung kanyang pagiging apostol. Kaya niya pinapatunayan dito dahil dito nga ang mga Judaizers dito, they are questioning his authority. They are questioning yung authenticity niya bilang apostol ng Panginoong Hesukristo. Dito mababasa natin sa chapter 1 verses 13 to 24 na sinabi niya na siya ay apostol na bago pa man siya makilala ng ibang mga apostol. Sa chapter 2 verses 1 to 10 ay pinakita niya na kung paano siya kinilala ng ibang mga apostol bilang apostol ng mga hintil. Diba? He is sent out as apostles to the Gentiles. At dito sa passage na ating tinitignan, sa chapter 2 verses 11 to 14, ay ipinagpapatuloy lamang ni Pablo yung kanyang pagdepensa sa kanyang pagiging tunay na apostol. Dito ay ipinakita niya naman na mayroon siyang otoridad para sawayin ang ibang apostol na kumikilos na salungat ayon sa itinuturo ng katotohanan ng Ebanghelyo. Well, makikita natin dito yung katapangan ni Pablo na salungatin itong si Pedro. At sinabi dito, face to face. Ito ay mukhaan. Ibig sabihin, tumayo siya laban kay Pedro dahil sa mali nitong asal.
Well, ito ay nakakagulat. Ito ay hindi inaasahan sapagkat ang dalawa ay parehong apostol. Tinitingala ng mga Kristiyano. At sila ay magkaibigan at magkapatid, higit sa lahat. Sa Panginoon, anong nangyari? Dahil ang katotohanan ng biyaya ng Ebanghelyo ay nakompromiso dito. Malinaw sa gawa ni Pedro na inilagay niya sa alanganin yung gospel. Dito sa librong ito, pinakita ni Pablo na kapag ang tunay na kalikasan ng Ebanghelyo ay nawala, sira na rin ang lahat. Kaya ang mensahe dito ay ito. True faith in the gospel is inseparable from standing firm and living in accordance with its truth. Ulitin ko po ulit, true faith in the gospel is inseparable from standing firm and living in accordance with its truth. Sa Tagalog, ang tunay na pananampalataya sa Ebanghelyo ay hindi maihiwalay sa matatag na pagtayo at pamumuhay ayon sa katotohanan nito. Well, unang-una is stand firm in the truth of the gospel. Yan ang unang puntos. Makikita natin dito ng una, si Peter ay masayang nakikisalo sa mga hintil. Ang ibig sabihin ng pakikisalo niya doon, he is freely enjoying yung kanyang freedom doon sa Ebanghelyo. Ngunit nung dumating ang mga Hudyo na nagsasabing sila ay galing kay Santiago o sinabi dito mga circumcision party o pangkat ng pagtutuli, si Pedro ay natakot. Dahil kasama niyang kumakain ang mga hintil sa iisang alamesa. Ang sabi dito, bigla siyang humiwalay. Siya ay biglang tumayo. Ang ibig sabihin ng humiwalay dito, siya ay umatras. O parang mga sundalo, nag-retreat sila. At sumuko sa laban. At dito, hindi lamang si Pedro ang humiwalay. Maging si Barnabas at maging yung ilang mga Hudyo na nandoon ay sumama sa kanya. Si Barnabas na kasama ni Apostle Paul sa mga missionary journeys niya, nadamay o tumayo din dito. Well, bakit ganun na lamang yung naging reaksyon ni Pedro dito, ni Barnabas at ilang mga Hudyo? Sabi dito, because they fear this circumcision party, and because of that, they acted hypocritically. Itong sinasabi dito na circumcision party, sinasabi nila na hindi naman ito talaga bagamat binanggit dito, they came from James, pero hindi naman talaga sila, sabi, sinugo ni James. No, ginamit lang nila yung pangalan ni James dahil si James ay isa sa mga leader ng church sa Jerusalem. Pero may mas, tingin ko may mas malalim na dahilan. Bagaman natakot si Pedro doon, pero tingnan natin yung isang side nito. Dahil yung meal times ay sagrado para sa mga Hudyo. Ibig sabihin, para sa kanila, yung ganitong uri ng pagsalo-salo sa hapag ay isang iskandalo na magkasama ang Hudyo at ang Hintil. Sapagkat ang mga Hudyo, ang tingin sa mga Hintil, sila ay marumi, makasalanan. Lahat ng gamit nila, marumi, o kung ano man, they are sinful para sa kanila. Sila ay tinuturing nilang marumi ayon sa kautusan ng Diyos. Sa Antioch, kung saan ito nangyari, ay isa ito sa mga problema na kanilang kinakaharap. Kaya ang mga apostol ay noon ay nagkaroon na ng paglilinaw na ang mga Hintil na kabilang sa iglesia ay hindi na kailangang sumunod sa kautusan sa lumang tipan upang maligtas, at ngunit pagdating dito sa hapagkainan, ang mga Hintil ay pinagbabawalan na makisalo dito sa mga Hudyo. Ang sabi nga sa salita ng isang tradisyon ay huwag kayong makisalo sa kanila sapagkat ang kanilang mga gawa ay hindi malinis, malinaw. Well, dito makikita natin dito na malinaw na itong mga Hudyo na ito ay mayroong pagtatangi o mayroong pagkiling. Kung mayroon man mas nakakaunawa, pagdating dun sa pagtatangi na nabanggit natin noong nakaraan at na-illustrate ko din, itong si Pedro. Hindi ba sa
Acts 10, ipinakita sa kanya ng Panginoon na ang Diyos ay walang kinikilingan at wala ka rin dapat kilingan. Doon sa Acts 10, may mabasa natin na may isang hintil na ang pangalan ay Cornelius na babahagian ni Pedro ng Ebanghelyo. At bago niya bahagian, si Cornelius ay kailangan niya munang ihanda. Di ba? Siya ay nakakita ng pangitain ng iba't ibang uri ng hayop na sa kautusan nila. Ang mga hayop na ito ay marumi, ngunit sabi ng Panginoon sila, take up and eat. Kainin mo, magkatay ka. Ano sabi ni Pedro? Hindi maaari, Panginoon. Sapagkat hindi ako kakain kailanman ng mga bagay na marumi at karumal-dumal. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ang dilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na madumi. Kaya nung siya ay ipinasundo, siya ay pumunta sa bahay nitong si Cornelius. Ngunit bago siya pumasok doon, meron siyang nilinaw. Ang sabi dito sa verse 28, sa Acts 10, you yourselves know how unlawful it is for a Jew to associate with or to visit anyone of another nation. But God has shown me that I should not call any person common or unclean. At dito ay ipinangaral niya yung Ebanghelyo. At habang siya ay nangangaral, bumaba ang banal na Espiritu. Ang tagpong ito ay ikinagulat ni Pedro at maging ng mga Hudyo sapagkat ang mga hintil na hindi tuli at hindi tumutupad sa kautusan ay tumanggap ng banal na Espiritu sa pamamagitan lamang ng pakikinig at pananampalataya sa Ebanghelyo or sa Gospel. Well, ang tagpong ito ay mahalagang punto sa buhay ni Pedro. Ang sabi nga dito sa Acts 10 verses 34 to 35, truly I understand that God shows no partiality, but in every nation who fears Him and does what is right is acceptable to Him. So malinaw kay Pedro na dito ay naungtumaan niya na ang Diyos hindi nagpapakita ng partiality, ng pagtatangi. Kaya nung una, wala pa itong mga circumcision party na ito, nung kumakain siya kasama ng mga hintil, siya ay kumikilos ng naaayon dun sa Ebanghelyo, naaayon dun sa katotohanan. Ngunit nung biglang dumating itong mga circumcision party, siya ay natakot at humiwalay. Hindi siya natakot marahil dahil baka patayin siya ng mga taong ito, natakot siya dahil maaari siyang ipahiya ng mga taong ito at siraan sa Jerusalem. Makikita natin dito na ang pinaka-inaalala ni Pedro ay yung kanyang pagiging popular. Mas iniisip niya yung sa puntong ito ang sasabihin ng ibang tao sa kanya. Well, kung titignan natin yung kaganapan na ito sa sa ibabaw, sasabihin natin ito ay malino na racism. Ngunit may mas malalim na issue dito. Kung bakit ganun na lamang ang naging reaksyon ni Pablo kay Pedro. Why? Because the main issue here is the truth of the gospel. And at this point, Peter was ashamed of that truth. Ito ang sinabi ni Paul dito sa verse 14. But when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel. So yung issue dito, yung katotohanan nung Ebanghelyo. The gospel here is being contradicted. Kilala natin si Peter. Si Peter ay a leader ng 12 apostles and hindi duwag si Peter. Di ba? Siya ay matapang. Kaya lang minsan ipadalos-dalos yung kanyang mga desisyon sa buhay, pero hindi natin kilalang duwag si Peter. Hindi matatakot si Peter sa ganong sitwasyon. Pero dito, siya ay natakot dito sa mga circumcision party. Ang sabi dito ni Ryken, when push came to shove, he did not stand his ground for the truth that all Christians are saved by the same grace. Well, malinaw sa kanya na ang biyaya na nagligtas sa mga Hudyo at Hintil ay pareho lang.
They are saved by faith alone, o by grace alone. Ngunit sa puntong ito ay hindi siya tumayo sa katotohanan ito. He feared the circumcision party. He contradicted yung gospel na kanyang pinaniniwalaan by fearing these people. Kung nangyari kay Peter ito, ay maaari din itong mangyari sa atin o sa kahit sino mang mananampalataya. Katulad nung nangyari sa isang archbishop o former archbishop ng Canterbury na minsan tinanong siya ng isang reporter kung siya ay naniniwala sa Diyos. At sa kasamaang palad, ang tanong na ito ay hindi niya inaasahan. Kaya anong sagot niya? Well, sort of. It depends on what you mean by God. Depende kung anong ibig sabihin mo ng Diyos. Ikinahiya niya ang ebanghelyo at natakot na tumayo para sa Diyos. Well, kapag nauna ang takot mo sa tao kaysa sa Diyos, malamang na itanggi din natin itong ebanghelyo. Kaya yung challenge sa atin, despite of itong mga nag-go against sa gospel ng Panginoong Jesucristo is for us to stand firm for the glorious gospel of Christ and do not fear what man can do to you. Huwag mong katakutan yung maghagawa ng tao sa iyo. Kung mapapansin ninyo, dito sa Pilipinas, yung mga karamihan ng mga politicians o celebrities na nagsasabing sila ay Kristiyano, kapag ina-address nila ang Diyos, ay bihira lamang nilang mabanggit ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Bagaman may ilan na nagpo-profess that they are Christians at binabanggit nila yung pangalan ng Panginoong Jesus. Ngunit bihira lang. Bakit? Dahil kapag binanggit mo ang pangalan ng Diyos, ay hindi ito magbibigay ng offense sa kahit sino man. But, kapag binanggit mo na ang pangalan ng Panginoong Jesus, meron kaagad oposisyon. Meron kaagad division. Well, kung tayo na mga tinawag ng Diyos sa Ebanghelyo, maduduwag din na tumayo sa katotohanan ito. Wala tayong pinagkaiba sa kanila. Ang sabi ni Apostle Paul dito, if you are like that, you are a pleaser of man, not of God. Hindi tayo lingkod ni Kristo. Kung tayo ay nagpapadala sa dikta ng mundo na nag-a-against dito sa gospel. Kaya maganda na tanungin natin ang sarili natin if we are saying that we are a disciple of Christ. Bakit tayo sumusunod kay Kristo? Dahil ba may mga pagpapala? Dahil ito ay obligasyon natin na sumunod? O dahil masaya? O dahil maraming kaibigan? Well, isa sa mga sikat na quotation ni Paul Washer, ang sabi niya, if you want to follow Jesus because He'll fix your marriage, if you want to follow Jesus because He'll give you a better life, that's idolatry. That's idolatry. Follow Christ, sabi niya, for the sake of Christ, He is worthy. So yun yung motibasyon. Bakit ka sumusunod kay Jesus? For the sake of Christ. Because Christ is worthy. Christ is worthy. Ano ko bakit itong mga Judaizers na ito ay hindi nagpapakilala that they are o takot na magpakilala na sila ay sabi nating nananampalataya din kay Jesus. Kasi ang sabi dito sa chapter 6 verse 12, mabasa natin, it is those who want to make a good showing in the flesh who would force you to be circumcised, and only in order that they may not be persecuted for the cross of Christ. Because they are afraid of persecution. Sila ay takot na mausig. Diba? Sila ay takot na sabihin nating
mawalan ng ari-arian, mawalan ng buhay, mapahiya. Sa panahon natin ngayon, ay hindi natin nararanasan yung martyrdom, katulad ng nararanasan ng mga apostol at ng mga naunang Kristiyano sa atin. Ngunit ang isang taong tunay na sumusunod kay Kristo ay handang talikuran ng sariling security, handang talikuran ng sariling comfort, handang talikuran ng sariling kalayawan. Hindi doon sa payag siyang i-give up yung mga bagay na ito, kundi doon sa payag siya na gawin ang mga ito para sa kapakanan ni Kristo. Because Christ is worthy. Well, sa ating mga Kristiyano, hindi natin maalis yung pag-uusig. Darating at darating sa atin yan. Sa iba't ibang kaparaanan. Dahil ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi, hindi ba? Kung ako'y kanilang inusig, kayo man din ay kanilang uusigin din. Kung si Jesus, kanilang inusig, tayo din. Na mga sumusunod kay Jesus, siguradong tayo ay uusigin din. Hindi man natin nararanasan sa panahon ngayon iyan, ngunit ang mensahe ng cross ay laging nag-iimbita ng pag-uusig. Dahil ito ay nagsasabi na ang tao ay makasalanan. Ang tao inasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Ito ay nagsasabi na hindi kayang maligtas ng isang tao sa kanyang sariling kaparaanan. Ang mensahe na ito ay paghubad sa kanilang ipinagmamalaking kalakasan. Nagsasabi ito na upang maligtas ang isang tao, kailangan lang nilang manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Maraming mga Kristiyano, tulad ng sinabi ko nga, maraming duwag pagdating sa pagpapahayag ng katotohanan ng Ebanghelyo. Bakit? Maaari silang usigin, maaari silang layuan ng kanilang mga kaibigan, mawalan ng layuan ng pamilya. Ngunit ito ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na mananampalataya ni Kristo. Ikaw ay tatayo para kay Kristo at sa kanyang cross. Katulad ng mga Judaizers dito, they are afraid na tumayo sa katotohanan ito. Maaari din natin itong i-apply doon sa mga kapwa natin mananampalataya. Katulad ng ginawa ni Pablo dito. He rebuked or he opposed Peter face to face. Minsan ay alam na natin yung ginagawa ng kasalanan ng ating mga kapatiran, pero takot tayo na itama sila. Nagiging bulag-bulagan tayo at hinahayaan natin silang magpatuloy sa kasalanan. At hindi natin sila kinakausap at sinisita, sabihin natin, wala pong pagmamahal doon. Ang sabi nga sa Galatians 6 verse 1, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Kanya po sa history, yung tinatawag nilang downgrade controversy, nung kasagsagan, nung kasikatan ni Spurgeon, ay naglabas siya ng ilang articles sa pamamagitan ng Sword in the Towel patungkol dito sa downgrade theology. Bakit siya naglabas nito? Dahil yung Baptist Union ay nagkompromiso sa kanilang pananampalataya. Sila ay lumalayo sa mga lumang katuruan o sa orthodox na belief. Ngunit dahil dito sa kanyang pag-oppose doon, inakusahan siya na siya ay nagkukos ng division. Naghahati. Tinalikuran siya halos lahat ng maging ng kanyang kapatid, no? Nasabi si James. Kaya nung October 28, 1887, ay nag-file siya ng withdrawal dito sa Baptist Union. So, aalis na siya. Pagkatapos ng 3 buwan, ay tinanggap nila ang kanyang withdrawal. Halos 100 ang bumoto sa kanyang withdrawal at 5 lang ang tumayo para sa kanya. Ang sabi nga ni Jason K. Allen, the controversy cost Spurgeon dearly. It cost him his friendships. It cost him his reputation.
even his own brother disowned his decision. Yet for Spurgeon, to remain within the union would be tantamount to theological treason. Wala pang 5 taon, ay namatay si Spurgeon. At sa kanyang marmol ay nakasulat ang sinabi ni Pablo sa 2 Timothy 4 verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ano yung iiwan mong legacy, di ba? Sa mundong ito. Ano yung ilalagay din sa marmol mo? Kapag ikaw ay lumisan na dito. Well, ang isang iglesia na nagpapabaya sa maliliit na pagkakamali sa doktrina o moralidad at iniisip na maliit lang naman ito, wala namang masyadong masamang dulot ito, iahantong sa malayong pagkaligaw mula sa katotohanan ng Ebanghelyo. Dito ay tinayuan ni Spurgeon ang maling katuruan na ito. At ito ang nagdala sa kanya sa sabi nating pagkaalis doon sa kanilang denomination. Well, tumayo siya sa katotohanan. Katulad ni Pablo dito. Dahil mahal niya yung katotohanan. Dahil ibinibigyan niya yung kanyang buong buhay sa katotohanan ito. Dahil ito lamang ang alam niyang katotohanan. Sa panahon natin ngayon, maraming mga so-called pastors and Christians na nagtuturo na naniniwala sa another gospel na tinutukoy ni Pablo sa sulat na ito. Sino ang tatayo laban sa kanila? Sino ang maghahayag ng katotohanan sa kanila? Maraming Kristiyano ay nakakalungkot. Hindi tumatayo sa katotohanan ng kanilang pinaniniwalaan. Bakit? Well, para makaiwas sa oposisyon, to please men, peer pressure, katulad ng nangyari kay Apostle Peter dito, dahil sa takot. Well, fear God. And you won't fear man. Sabi nga, matakot ka sa Diyos at hindi mo katatakutan itong mga taong ito. Well, sa mga favorite na modern preacher ko, ay namatay na, no? Sabi niya, ni John MacArthur, if the truth offends, then let it offend. People are living their whole lives in offense to God, let them be offended for a while. Kaya kung ang ebanghelyo ni Kristo ang nakasalalay sa biyaya ng Diyos, ay dapat natin itong panindigan. Itulad ng pinakahalimbawa ni Pablo dito at ng mga reformers na nauna sa atin, sila'y handang magdusa, sila'y handang mamatay, alang-alang sa katotohanan ito. Well, sabi ni John Piper, yung gospel, hindi ito nagbubunga ng takot. Anong bunga ng ebanghelyo? Tiwala, pag-asa, at tapang. Hindi ba tinang sinabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy 1 verse 7, for God gave us a spirit not of fear, but of power, and love, and self-control. Kaya kung tayo ay nasa panganib, o tinutukso ng takot dahil sa ating pagtayo sa katotohanan, kailangan nating tignan, tumingin dun sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Pagbulay-bulayan natin kung ano yung ipinapahiwatig nito tungkol sa layunin ng Diyos para sa atin, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang mamatay para sa atin. Kung ibig sabihin nito, ang makapangyarihang Diyos ay kakampi natin at hindi laban sa atin kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Hindi ba yan ang sabi sa Romans chapter 8 verses 31 to 34? What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously gives us all things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn?
Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Kaya ang mga mananampalataya na tumatayo at nagtitiwala sa katotohanan ng Ebanghelyo, ang sabi sa Hebrews 13 verse 6, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Anong magagawa sa akin ng tao? Totoo na may mga sandali na nangihina tayo sa ating pananampalataya. Gaya ng nangyari kay Pedro dito. Ngunit ang Diyos ay mahabagin sa mga nagkakamali. Nanghina niyang mga anak. Katulad ni ni Pedro dito. Isinugo niya si Pablo para siya'y itama. Ganito rin ang sinasabi ng Diyos sa atin. Yamang totoo ang dakilang ebanghelyo, wala tayong dapat katakutan sa tao kung tunay tayong nananampalataya dito. That's why stand firm dun sa katotohanan ng gospel. Ngunit kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Jesus, you cannot stand firm doon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Pagkus baka katulad ni Pedro, ikaw din ay maunang tumakbo, di ba? Tumayo. Baka sinasabi mo lang na ikaw ay naniniwala sa Diyos, pero pagdating doon sa puntong may opposition na, baka ikaw ang pinakaunang mag-recant. Magsabi ng hindi ako naniniwala dyan. Kasi yung tapang ay hindi nanggagaling sa iyo. Yung tapang sa Ebanghelyo ay hindi manggagaling sa iyo. Yung tapang sa gospel, sa Ebanghelyo, ay nanggagaling doon sa union mo sa Panginoong Hesukristo. It is Christ. Si Kristo yung nagbibigay sa iyo ng tapang para tayuan yung gospel. Yung problema ng pagiging duwag o kaya takot dun sa dahil hindi ka pa mananampalataya, isa lamang yan sa mga problema kung ikaw ay wala pang relasyon kay Kristo. Ang pinaka-problema mo ay kasalanan. Ikaw ay nagkasala sa harap ng Diyos, ikaw ay sumuway sa kanyang kautusan, at itong pagsuway mo sa kautusan ay hindi mo mabayaran ng pagsunod mo sa iyong sarili sa kautusan. Ibig sabihin, paggawa mo ng mabuti, hindi mo kayang bayaran itong kasalanan mo sa Diyos ng pagrebelde mo sa kanyang kalooban. Malinaw nga dito na sinasabi ni Paul sa Galatians 2 verse 16, yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So, no one is justified by the law. Sabi pa dito, so we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law. Hindi sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. Sabi niya, because by works of the law, no one will be justified. Ang sinasabi diyan ay walang mapapawalang sala o ma-justify sa kautusan o paggawa ng mabuti. Paano tayo maliligtas? Paano tayo mapapatawad? Sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Hesukristo. Yan lang yung sufficient. The only way na ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng makasalanan. And you are a sinner kung wala ka pang relasyon kay Jesus. Kaya ang hamon sa iyo, ikaw ay manampalataya kay Kristo na namatay sa cross ng Kalbaryo at magsisi sa iyong mga kasalanan. And by His mercy, ikaw ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan at patatawarin sa iyong mga kasalanan. Not a result of your works or your own doing, but because of your faith in the Lord Jesus Christ.
then you will cherish this gospel. You will stand firm against every opposition dito sa gospel na ito. Pero hindi lamang tayo tatayo sa gospel, pangalawa, maikli na lamang, we also have to live in accordance with the truth of the gospel. Kailangan din nating mamuhay ng naaayon dito sa katotohanan ng Ebanghelyo. May mga tao na ayaw o takot itama ang pagkakamali ng iba. Itakot sila na baka magkagulo, masira ang relasyon, kaya iniiwasan nila na harapin kung ano ang problema. And most of us here, di ba? We stand. Tumayo tayo sa katotohanan. Ngunit si Apostle Paul ay hindi katulad din ng ibang tao na duwag pagdating sa pagtatama, sa mali ng ibang tao. Hindi niya masyadong iniisip kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Lalo na dito, tumayo si Pablo dahil nakasalalay yung Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nung nakita niya si Pedro na ang kinikilos ay iba sa katotohanan, walang pag-aanlinlangan na hinarap ito ni Pablo ng harapan. Sabi nga sa verse 11, but when Cephas, yung Cephas ay, I think Aramaic ba yun? Na pangalan ni Peter. But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. Sabi niya, he stood condemned. He is acting like an unbeliever. Di ba? Because he is condemned, sabi dito eh. And in verse 14, ang sabi, but when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel, I said to Cephas before them all, if you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews? Sinasabi nga natin kanina na, nung una, nai-enjoy niya yung kalayaan bilang isang mananampalataya ni Kristo. Ngunit bigla niyang pinipilit yung mga hintil na mamuhay bilang isang Hudyo. Bigla siyang tumatalikod doon sa kanyang pinaniniwalaang katotohanan. Well, dito may mga problema na pwede pag-usapan o itama sa pribadong pamamaraan. Ngunit ang pagkakamali dito na ginawa ni Pedro ay hayag sa buong iglesia. Kaya ang ginawa ni Pablo, he opposed Peter o kinonfronta niya si Peter, nirebuke niya si Peter, tinama niya si Peter ng hayagan, publiko. Sa publiko. Hindi niya ginawa ito dahil gusto niya makipagtalo o itinuturing niya si Pedro bilang kaaway, ngunit ang kasalanan dito ni Pedro ay hayagan at higit sa lahat dahil ng Ebanghelyo ay nailagay sa alanganin. Sabi nga ni John Stott, he, that is Peter, knew perfectly well that faith in Jesus was the only condition on which God will have fellowship with sinners. But he added circumcision as an extra condition on which he was prepared to have fellowship with them, thus, or therefore, contradicting the gospel. Ito yung ipinakita ni Pedro sa kanyang ginawa. Bukod sa pananampalataya kay Kristo, ang sabi niya, kailangan mo din tanggapin ang mga Jewish customs and practices bago ka matanggap sa iglesia. Sinasabi niya na, bago ka, bagamat wala siyang, hindi binanggit kung may sinabi siya doon. Ang ginawa niya lang, binanggit doon, tumayo lang siya. Pero malalim ang ibig sabihin doon. Isinasabi niya sa mga tao doon, sa mga hintil doon, na kailangan mong maging Hudyo, kailangan mong sumunod sa kautusan para maging ganap ang iyong kaligtasan. Kung hindi tumayo si Pablo dito, yun ang iisipin ng mga hintil. Wala tayong choice. Kung hindi mamuhay bilang isang Hudyo. Sumunod sa kautusan. Kailangan nating magpatuli. Kailangan nating sumunod sa mga ceremonial laws upang mabuo ang ating kaligtasan. Ito ay malinaw na salungat dito sa itinuturo ng Ebanghelyo dahil ang kanilang ginawa ay hindi nagpapakita ng katotohanan ng kanilang pinaniniwalaan, and that is hypocrisy. Yan ay pagpapaimbabaw. Yan si Pablo did, they acted hypocritically dahil
yung kanilang pinaniniwalaan na katotohanan sa puntong ito ay hindi nila tinayuan o hindi nila ipinamuhay. Ito ay babala rin para sa atin. Maaari tayo ay naniniwala sa Ebanghelyo, ngunit ang uri ng pamumuhay natin ay malayo dito. Well, ang pagiging isang Kristiyano o pagiging, sabi nating reform, ay hindi natatapos doon sa pag-alam natin ng mga katotohanan, ng mga doktrina, ng mga teolohiya. Dapat ang kasunod nito ay ang maka-Diyos na pamumuhay. Kung tayo ay tatayo upang itama ang mali, dapat tama din ang uri ng ating pamumuhay. Dapat tayo din ay nakikita na namumuhay sa katotohanan. Kaya bilang mga tinawag ng Diyos sa Ebanghelyo, tayo dapat ay maingat sa ating pamumuhay dahil maging sa ating mga maliliit na pagkakamali, tulad ni Pedro dito, si Barnabas at ilang mga Hudyo, ay maaring mailagay din natin ang Ebanghelyo sa alanganin. Well, halimbawa, isang doktor, siya ay laging nagbibigay ng payo sa kanyang mga pasyente o sabi na, nagturo sa ospital na, huwag kayong kakain ng maalat. Huwag kayong masyadong kakain ng matamis. Mag-exercise kayo. Pero isang araw, mabalitaan mo, nagkasakit yung doktor. May sakit siyang diabetes. May sakit sa maalat, may sakit siya sa bato. Ang kaalaman at pagtuturo ng tama ay walang saysay kung ang ating buhay ay hindi nagpapakita ng parehong katotohanan. Ganito ang nangyayari. Diba, kapag tama ang doktrina, pero mali ang pamumuhay, ang resulta ay hindi pa totoo. Hindi, kundi pagkukunwari na nagiging hadlang sa Ebanghelyo. At ang pinakamabigat dito, we are putting the gospel at stake. Inilalagay natin ito sa alanganin. Dito ang inasal ni Pedro, ni Barnabas at ng iba pa ay nagpapakita ng pagkukunwari. Diba, nang tumalikod sila sa pakikisalo sa pagkain kasama ang amang hintil na kapatid kay Kristo. Ang kanilang mga gawa ay salungat sa kanilang paniniwala. Upang maiwasan ang puna mula sa pangkat ng pagtutuli, ipinagpalit nila ang katotohanan sa pansamantalang pagtanggap ng tao. Natakot sila sa maaring gawin o sabihin ng tao at dahil dito ay nagtago sila sa likod ng pagkukunwari. Kaya take the advice of John Calvin, one of the reformers. Ang sabi niya, it is not enough to teach what is right. We must live it, lest our life be in contradiction to our teaching or to our belief. Kapag ang ating buhay ay hindi hakma sa ating paniniwala o pinaniniwalaan, that is hypocrisy. That is hypocrisy. Pagpapaimbabaw. Ako may kilalang pastor. Hindi si Pastor Joseph, no? Lagi siyang nagtuturo na tungkol sa kahalagahan ng pamilya at pagiging tapat sa asawa. Pero isang araw, nalaman ng kongregasyon na meron siyang relasyon sa ibang babae. At hindi lamang yung babae na yon, kung hindi yung may mga babae pa in the past. Siyang nakarelasyon. Kahit tama yung mga pagtuturo ng pastor na ito. I know this pastor personally. Magaling siya. Magaling siya sa Greek, magaling siya sa Hebrew, magaling siya sa hermeneutics. But his life is different. Is kumbaga total contradiction doon sa itinuturo niya. Kaya mahalaga
na hindi lamang tama yung doktrina. Kailangan tama din yung pamumuhay. Kailangan yung doktrina ng ating pinaniniwalaan ay nalababak-apan ng banal nating pamumuhay. Ang ating halimbawa, ang siyang nagbibigay bigat sa katotohanan ng ating pinaniniwalaan. And that is because of Christ. Di ba? We are able to live this holy life dahil kay Jesus na nagligtas sa atin. Dahil kay Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil kay Jesus na nagbigay ng buhay para tayo ay makapamuhay sa kabanalan. Na magbibigay ng kaluguran sa Diyos na ating pinaglilingkuran. So don't live in hypocrisy. Tayo ay mamuhay sa katotohanan ng ating pinaniniwalaan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa paalala ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, because you called us sa Ebanghelyo para tayuan ito. What a privilege for us. At ito ay at iayon namin ang aming buhay dito. Again, a privilege for us, a sinner. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami to live a holy life at mamuhay, Panginoon, ayon po sa inyong kalooban, sa katotohanan ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. For your glory alone. Salamat po at hinihiling din namin sa mga kaibigan namin na wala pang pananampalataya sa Panginoong Jesus. Nawa ay kayo ang siyang magbukas din ng kanyang puso't isipan na makita niya yung kanyang sarili na makasalanan at nangangailangan ng kapatawaran at ng pagliligtas ng aming Panginoong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan ng tao. Makita niya na kailangan niya rin iyon, Panginoon. Sa inyong awa at biyaya, siya po din ay bigyan nyo ng pagbabago ng puso upang siya'y manampalataya kay Jesus at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Maraming salamat pong muli sa inyo, Panginoon. Sa inyo po ang luwalhati, maging sa pag-aaral namin ng inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.